246 po. First stanza po, ready, sing. Years are spent in vanity and pride, caring that my Lord was crucified, knowing that He was for me, He died on Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me, there my burdens all found liberty at Calvary. By God's word at last by sin I learned, then I trembled at the Lord's word, till my guilty soul imploring turned to Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me, there my burdens all found liberty at Calvary. Now I've given Jesus everything, now I gladly own Him as my King, now my raptured soul can only sing of Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me, there my burdens all found liberty at Calvary. Oh, the love that you salvation's plan, oh, the grace that brought it down to man, oh, the mighty gulf that God is man at Calvary. Mercy there was great and grace was free, pardon there was multiplied to me, there my burdens all found liberty at Calvary. Amen po, isa pa pong awitin, page 401 po, leaning on the everlasting arms. 401 po ulit. Yan na po ba? Page 401. First stanza po, ready, sing. What a fellowship, what a joy divine, leaning on the everlasting arms. What a blessedness, what a peace is mine, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Oh, how's it to walk in this pilgrim way, leaning on the everlasting arms. Oh, how bright the path goes from day to day, leaning on the everlasting arms. Leaning, safe and secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. What have I to dread? What have I to fear? Leaning on the everlasting
secure from all alarms. Leaning on the everlasting arms. Amen po, hinihiling ko na po ating moderator po sa amin ito, Brother Peter. Okay. Remain standing po sa ating lahat. Buksan po natin ang ating Bible sa Ezekiel chapter 22 at 21. Sorry po. Nulit ko po, buksan po natin ang ating Bible sa Ezekiel chapter 21. Say amen po, panindihan na po kayong lahat. Amen. Amen. Okay. Ezekiel chapter 21 po, ako po sa verse 1, kayo po sa verse 2, then sabay-sabay po tayo lahat sa verse 32. Ezekiel chapter 21. And the word of the Lord came unto me, saying, Son of man, set thy face toward Jerusalem, and drop thy word toward the holy places, and prophesy against the land of Israel. Verse 3. And say to the Lord of Israel, to the land of Israel, Thus saith the Lord, Behold, I am against thee, and I will draw forth my sword out of this sheath, and will cut off from thee the righteous and the wicked. See then that I will cut off from thee the righteous and the wicked. Therefore shall my sword go forth out of its sheath against all flesh from the south to the north. Verse 5. That all flesh may know that I, the Lord, have drawn forth my sword out of his sheath. It shall not return anymore. Sigh therefore, thou son of man, with the waving of thy loins, and bitterness sigh before their eyes. And it shall be when they say unto thee, Wherefore sayest thou? And that thou shalt answer for the tidings, because it cometh, and every heart shall melt, and all hands shall be feeble, and every spirit shall faint, and all knees shall be weak as water. Behold, it cometh, and shall be brought to pass, saith the Lord God. Again the word of the Lord came unto me, saying, Verse 9. Son of man, prophesy and say, Thus saith the Lord. Say, a sword is a sharpened, and also furbish. It is sharpened to make a sword stronger. It is furnished that it may glitter. Surely then make mirth. It contemneth the rod of my son as every tree. Verse 11. And he hath give it to be furbish, that is may be handled. This sword is sharpened, and it is for furbish to give it into the hand of the slayer. Cry and howl, son of man, for it shall be upon my people, it shall be upon all the princes of Israel. Terrors by reason of the sword shall be upon my people, smite therefore upon thy thigh. Verse 13. Because it is a trial, and what if the sword contempt? Even the rod, it shall be no more, saith the Lord God. Thou therefore, son of man, prophesy and smite thine hands together, and let the sword be doubled the third time. The sword of the slain is the sword of the great men that are slain, which entereth into their private chambers. Verse 15. I have set the point of the sword against all their gates, that their heart may faint, and their ruins be multiplied. It is made bright, is brought up for the slaughter. Go they one way or another, either on the right hand or on the left, whithersoever thy face is set. Verse 17. I will also smite mine hands together, and I will cause my fury to rest. I, the Lord, have said it. The word of the Lord came unto me again, saying, Also thou son of man, appoint thee 2 ways, that the sword of the king of Babylon may come. Both twain shall become
out of one land, and choose thou a place, choose it at the head of the way to the city. Appoint a way that the sword may come to Rabbah of the Ammonites, and to Judah and Jerusalem the defense. Verse 21. For the king of Babylon stood at the parting of the way, at the head of the two ways, to use divination. He made his arrows bright. He consoled with image. He looked in the liver. And his right hand was the divination of Jerusalem, to appoint captains, to open the mouth of his daughter, to lift up the voice with shouting, to appoint battering rams against the gates, to cast them out, and to build a fort. Verse 23. And it shall be unto them as a false divination in their sight to them that have sworn oaths. But he will call to remembrance the iniquity that they may be taken. Therefore, thus saith the Lord God, because you have made your iniquity to be remembered, in that your transgressions are discovered, so that in all your doings your sins do appear, because I say that ye are come to remembrance, ye shall be taken with the hands. Verse 25. And thou profane wicked, Prince of Israel, whose days come, when iniquity shall have an end. Thus saith the Lord God, who will diadem and take off the crown, ye shall not be the same, exalt him that is low, and abase him that is high. Verse 27. I will overturn it, and it shall be no more until he come whose right it is, and I will give it him. And thou, son of man, prophesy and say, Thus saith the Lord God concerning the Ammonites, and concerning their reproach. Even say thou, the sword is drawn, for their slaughter it is furnished, consumed because of the glittering. Verse 29. Whilst they see vanity unto thee, whilst they divine a lie unto thee, to bring thee upon the necks of them that are slain of the wicked, whose days come, when their iniquity shall have an end. Shall I cause thee to return into the sheaf? I will judge thee in the place where thou wast created, in the land of thy nativity. Verse 31. And I will pour out mine indignation upon thee. I will blow against thee in the fire of my wrath, and deliver thee into the hand of brutish men and skillful to destroy. Verse 32 po, sabay-sabay po tayong lahat. Ready, read. Thou shalt be for fuel to the fire, thy blood shall be in the midst of the land, thou shalt be no more remembered, for I, the Lord, have spoken it. Let's bow our head and let's pray po, Panginoon, salamat po sa hapon nito, sa biyang taga po namin. Sa pagkain, Panginoon, sa pagbigay po ng kalakasan sa aming pangatawan, Panginoon. At ganoon din po sa presyo kayo ng mga Panginoon, na nagbigay din po ng pagkain sa aming spiritual body, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa mga nagumapaw ng biyaya at patanggap po namin sa buong sanggol, Panginoon. Ngayon po, Panginoon, mas kayo po, Panginoon, nagagawin po sana ako sa nag-record this afternoon service, Panginoon. Na sana po mag-explain po kung Ezekiel chapter 21, Panginoon, ng ayos. At ganoon din po, ang aming pastor, Panginoon, is please guide din. And sana din po, pag-ingatan niyo po yung mga mga Panginoon. At gabay niyo po sila, Panginoon. Kailangan po sa Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Makaupo na po tayong lahat. Okay. Dito po sa Ezekiel, sa verse 1, dumating muli ang salita po ng Panginoon kay Ezekiel. Ipinakita po nito na ang mensahe po ay hindi mula sa tao, hindi mula po sa Diyos. Then, sa verse 2, inutusan si Ezekiel na iharap ang kanyang mukha sa Jerusalem bilang tanda na ang lungsod ay tatanggap ng hatol ng Diyos dahil sa kanilang kasalanan. Ibig sabihin po dito sa verse 2, na mababasa po natin dito na, Son of man, set thy face toward Jerusalem. Ibig sabihin po, ang harap po si Ezekiel sa bayan ng Israel para po tanda na ang lungsod po ay makakatanggap ng parusa o hatol ng Diyos dahil po sa kanilang mga nagagawang kasalanan. Tapos po, sa verse 3,
sinabi po ng Diyos na siya ay laban sa Jerusalem. Gagamitin niya ang kanyang tabak bilang simbolo ng paghatol laban sa matuwid at masama sa lupain. Yung tabak po is, or yung sword, is simbolo po ng paghatol ng Diyos o yung righteousness ng Diyos na against po ang Diyos sa kanilang ginagawa. Gagamitin niya po yung tabak bilang simbolo ng paghatol laban sa matuwid at masama sa lupain. Then, sa verse 4 naman po, mabasa po natin dito na, seeing then that I will cut off from thee the righteous of the wicked. Ibig sabihin po nito, dahil darating ang paghatol, parehong matuwid at masama ay maapektuhan ng digmaan. Hindi ito nahulugang pareho ang kanilang walang hanggang kapalaran, kundi pareho silang daraan sa pigatian ng bansa. Dahil po sinabi po ng Diyos kay Ezekiel na yung bansang Israel ay makakaranas ng parusa ng Diyos dahil sa kanilang mga nagagawang kasalanan, at pati po yung matuwid at di matuwid ay mapaparusahan. Pero hindi po ibig sabihin na ito na ganun po yung mararamdaman nila, na walang hanggan na kapalaran na mararamdaman nila. Dahil pareho lang po sila makakaramdam dahil nasa bansa po sila ng Israel. Then, sa verse 5 naman po, layunin po ng Diyos na malaman ng lahat na ang hatol ay mula sa Kanya at hindi aksidente lamang. Ang hatol po ng Diyos ay talagang righteous talaga. O ibig sabihin po, dahil po sa kanilang ginagawang kasalanan, ay hatulan sila ng Diyos. Dahil po ilang beses po nila sinuway ang Diyos, ilang beses na po nila nilabag yung utos ng Diyos, kaya po hatulan sila ng Diyos. Then po sa verse 6, mababasa po natin dito, "Sigh therefore, thou son of man." Inutusan po si Ezekiel na humagulgol at magdalamhati bilang larawan ng matinding kalungkutan na darating sa Israel. Si Ezekiel po ang parang nagdalamhati or parang nalungkot, umiyak, ganon. Parang symbol po na ito yung mararamdaman ng Israel sa darating ng paghatol ng Diyos. Then sa verse 7 po, kapag po dumating na po ang balita ng paglusog, mawawalan ng lakas ng loob ang mga tao, matutupad po ang sinabi ng Diyos. Yung sinabi po ng Diyos talagang mangyayari talaga. Alam naman po natin na ang Diyos ay righteous, hindi po siya nagsisinungaling, at bawat ng kanyang salita ay mangyayari. Kaya nga sabi po ng Diyos sa bansang Israel na mararamdaman po nila yung parusa or yung pag-hukom ng Diyos sa kanila. Then sa verse 14, po, tayo po tayo sa verse 14, basa po natin dito, "Thou therefore, son of man, prophesy and smite thine hands together." Inutusan po ng Diyos si Ezekiel na ipalakpak ang kanyang mga kamay bilang tanda ng katiyakan at hindi na darating na paghatol. Ang third time ay nagpapakita ng paulit-ulit at matinding pagampas ng tabak, walang makakatakas sa hatol ng Diyos. Yung papapalakpak po ni Ezekiel dito is parang simbolo po na yung mararanasan po nila yung pagampas ng tabak at yung parusa ng Diyos sa mga Israel. Then sa verse 14 po, mabasa po natin dito na, "I have set the point of the sword against all their gates, that their way may faint, and their ruins be multiplied. It is made bright, it is brought up from the slaughter." Ibig sabihin po nito, ang tabak ay nasa mga pintuan ng lungsod. Handa na po silang sumalakay. Dahil dito, matutunan ang puso ng mga tao sa takot at marami ang mabubuwal. At ang makinang na tabak ay larawan ng nalalapit at tiyak na paghatol. Parang handa na po sumalakay yung mga kalaban sa lugar ng Israel para po iparamdam sa kanila yung galit ng Diyos or yung parusas ng Diyos sa kanilang mga nagagawang kasalanan. Parang gumamit po ng instrumento ang Diyos para sa pagkawasak ng Israel o para sa pagpaparusa sa Israel dahil sa kanilang mga nagagawang kasalanan. Hindi po sila sumusunod sa utos ng Diyos. Parang lumalabag po sila sa utos ng Diyos. Kaya sabi po ng Diyos sa kanila na paparusahan sila at lahat ng kanilang mga nagawang kasalanan ay talagang mararamdaman po nila yung galit ng Diyos. Kahit
yung matuwid at hindi matuwid is makakaranas po talaga ng paghatol ng Diyos. Then sa verse 16 naman po, na ang tabak po ay inutusang tumama. Ang tabak ay inutusang tumama sa saan man ito iharap. Ipinapakita po nito na ang paghatol ng Diyos ay walang sino mang makakaiwas kapag dumating na ang tinakdang panahon. Then, sa verse 17 po, ibasa po natin dito sa verse 17, I will also smite mine hands together, and I will cause my fury to rest. I, the Lord, have said it. Maging ang Diyos ay nagsasabing ipapalakpak niya ang kanyang mga kamay bilang tanda na ang kanyang pasya ay ganap na. Mapapawi lamang ang kanyang galit kapag naisagawa na ang kanyang makatarungang paghatol. Yung kahit ang Diyos po is talagang makatarungan po ang Diyos laban po sa Israel. Kahit po ngayon sa time of grace po natin, yung Diyos po natin ay nasa grace po tayo, yung Diyos po natin parang nagtitimpi lang. Dahil yung galit niya ibubos niya po doon sa 7 years of tribulation. And dito naman po sa time ni Ezekiel, yung galit po talaga ng Diyos ay mahustisya kahit sino po talaga. Yung buong bansa ng Israel ay mararamdaman yung paghatol ng Diyos sa kanila. And then sa verse 18 po, the word of the Lord came unto me again, saying, muling nagbigay ang Diyos ng panibagong propesiya kay Ezekiel upang ipakita kung paano pipiliin ng hari ng Babylonia ang direksyon ng kanyang pagsalakay. Then sa verse 19 po, basa po natin dito, also thou son of man, appoint thee two ways, that the sword of the king of Babylon may come, both winged, shall come forth out of one land, and choose thou a place, choose it at the end of the way to the city. Dito po sa verse 19, na pinaguhit si Ezekiel ng 200, parehong nagsimula sa Babylonia, ngunit magkaiba ang destinasyon or direksyon. Pinapakita nito na malapit nang magpasya ang hari ng Babylonia kung aling lungsod ang unang lulusubin. Ibig sabihin po, yung hari, si Nebuchadnezzar, yung hari po ng Babylonia, is nagdedesisyon na po sila kung nagdedesisyon na po siya kung saan lugar o lungsod po ang una niyang sasakupin. At dito po sa verse 20, mabasa natin dito, appoint a way to Rabbah of the Ammonites and Judah in Jerusalem. Ang dalawang magpipilian ay ang Rabbah at Ammonites at ang Jerusalem, bagamat tila pinagpipilian ang hari ng Babylonia, ang Diyos ang may ganap at kontrol sa mangyaring desisyon. Ibig sabihin po nito, kahit pumipili pa po si King Nebuchadnezzar kung sino po yung unang sasalakayin, pero yung decision po ay nasa Diyos. Then sa verse 21 po, gumamit si Nebuchadnezzar ng mga paganong paraan tulad ng paghagis ng palasok or yung parang lalagyanan po ng halaman. Tapos po, pagkonsulta sa mga Diyos-Diyosan at pagtingin sa atay ng hayop upang magpasya, ngunit kahit mali ang kanyang pamamaraan, ginamit pa rin ng Diyos ang resulta upang matupad ang kanyang layunin. Kahit ganun po yung ginagawa ni King Nebuchadnezzar, kahit sumasamba po siya sa Diyos-Diyosan, gagamitin pa rin siya ng Diyos upang salakayin or upang maramdaman po ng taga-Israel yung paghatol ng Diyos sa kanila. Then sa verse 22 naman po, lumabas ang pagpapasya ng hari ng Babylonia na ang Jerusalem ang unang lulusubin. Kaya't inahanda niya ang pagwasak, mga hukbo at mga kagamitan upang pagkubin o sakupin ang lungsod. Pinapakita po nito na ang desisyon ito ay bahagi ng plano ng Diyos upang isagawa ang kanyang hatol. Then, sa verse 23 naman po, basa po natin dito, and it shall be unto them as a false divination in their sight to them that have sworn oaths. But he will call to remembrance the iniquity that they may be taken. Ito po sa verse 23, hindi naniniwala ang mga taga-Jerusalem na tunay ang panganib. Inakala po nilang hindi matutupad yung prophecy dahil sa kanilang mga panata at pakipagsundo. Ngunit ipinaalala ng Diyos na ang kanilang kasalanan,
tiyak na darating ang paghatol sa kanila. Talagang inisip po ng taga-Israel na hindi darating ang kanyang paghatol. Ngunit sinabi po ng Diyos na talagang darating yung paghatol sa kanila at mangyayari yung sinabi ni Ezekiel or sinabi ng Diyos kay Ezekiel. Then sa verse 24 po, na dahil hinayang nakita ang kanilang mga kasalanan at patuloy silang naghimagsik. Sinabi ng Diyos na sila ay mahuli at paparusahan, walang kasalanang natatago sa harapan ng Diyos. Kahit po yung kasalanan nila ay hindi nakikita ng mga tao, kahit yung kasalanan po nila is parang nasa loob ng, parang nasisip lang po nila, ang sinabi po ng Diyos na kahit hindi pa po nila nagagawin kasalanan na yun, nakikita na po ng Diyos yung inisip nilang kasalanan. Parang dito po, parang pinapahiwatig po ng verse na ito na kahit hindi po nakikita ng tao ang ating mga maling nagagawa at ang ating mga kasalanan, ngunit ng Diyos po nakikita lahat. Kahit nasa loob na ng katawan, nasa isip man, nasa puso, nakikita po ng Diyos yung mga mali natin nagagawa. Then po sa verse 25, ang tinutukoy ay dito po sa verse 25, magbabasa po natin dito na, "And thou profane wicked prince of Israel, whose days come when iniquity shall have an end." Dito po sa verse 25, ang tinutukoy po ay si Haring Zedekias o si Zedekiah. Ang huling hari ng Juda, tinawag siyang masama dahil hindi siya naging tapat sa Diyos, dumating na ang panahon ng kanyang paghatol. Kung matatandaan po natin si King Zedekiah sa Book of Jeremiah, talagang siya po yung huling hari ng Juda. Ngunit nasakop po sila ng bansang Babylonia dahil po si King Zedekiah ay talagang makasalang tao or hindi po sumusunod sa utos ng Diyos. Then po sa verse 26, "Thus saith the Lord God, remove the diadem and take off the crown." Paliwanag po nito na inalis ng Diyos ang korona ni Zedekias bilang tanda ng pagtatapos ng kanyang paghahari. Babaguhin ng Diyos ang kalagayan ng bayan at mapagmataas at ibababa at ang mapagkumbaba ay itataas. Dito po yung pinapahiwatig po nito na iaalisin po ng Diyos yung korona kay Zedekiah bilang tanda na pag-alis niya po dun sa pagwala ng kapangyarihan niya or pag-ahari niya. At dito po, babaguhin ng Diyos ang kalagayan ng bayan ng Israel. Ang mapagmataas ay bababa at ang mga mapagkumbaba ay itataas. Yung mga parang example po, yung mga nagpapakumbabang tao or yung mga mahirap na tao na marunong magpakumbaba sa bawat tao, ay po itataas ng Diyos. Then, yung mga mapagmataas sa tao, yung mapagmalaki na tao, ay ibababa ng Diyos. Then, dito po sa verse 27, mabasa po natin dito, "I will overturn it, and it shall be no more until he come whose right it is, and I will give it to him." Dito po, paulit-ulit na sinabi ng Diyos na overturn, upang ipakita ang ganap na pagbagsak ng kaharian ng Juda. Mananatiling walang hari mula sa linya ni David, nauupo sa trono hanggang dumating ang may karapatang maghari, ay si Jesus Christ, ang pinangako ng Messiah. Dito po parang pinapahiwatig po dito na ang huling hari po na matitira ay si David, na uupo sa trono hanggang dumating po yung karapat dapat na maghari sa bayan ng Israel. Ibig sabihin po, mula kay David, mula kay King Solomon, hanggang ngayon, tama po ba hanggang ngayon? Sorry. Hanggang ngayon is wala pong naghahari sa Israel. Ngunit, naka-prophecy po na, tama po ba, correct me if I'm wrong, kung si Jesus Christ po yung susunod na maghahari sa Israel. Tama po ba? Ayan. Sa verse 28 naman po, "And thou son of man, prophecy concerning the Ammonites." Pagkatapos ng Juda, nagbigay rin ng Diyos ng mensahe laban sa Ammonites, kahit sila ang nagsaya sa pagbagsak ng Juda, sila rin ang hahatulan ng Diyos. Then, dito po sa 29 to 32, verse 29 to 32, pinaliwanag po ang bulaang propeta na si Amon at ay nagsalita ng kasinungalingan at maling pag-asa, ngunit hindi nila mapipigilan ang hatol ng Diyos. At hindi na ibabalik ng Diyos ang kanyang tabak, hatulan niya ang Ammonites sa
sa kanilang sariling lupain kung saan sila nagsimula. And ibubuhos ng Diyos ang kanyang mga matinding galit sa Ammonites, gagamitin niya ang mababangis na tao bilang kasangkapan ng kanyang pag-atol. Then ang Ammon ay ganap na mawawasak. Hindi na sila maaalala bilang isang makapangyarihang bansa. Ang huling payag na I, the Lord, have spoken it, ay nagpatunay na tiyak na matutupad ang sinabi ng Diyos. Dito po sa verse 22 to 32, na pinili ng Diyos ang Jerusalem upang tumanggap ng kanyang pag-atol dahil sa patuloy nitong kasalanan at pag-imagsik. Inalis niya ang trono ni King Zedekiah at pinakita ang tunay na hari ay darating sa takdang panahon. Pagkatapos ito, binalaan din ng Diyos ang Ammon na sila man ay hindi makakatakas sa kanyang makatarungang pag-atol. Dito po sa Ezekiel chapter 21, ang pinapayag po ng chapter na to na kahit anong kasalanan man ang ginawa natin sa harapan ng Diyos, talagang makikita ng Diyos kahit nakatago pa tayo or hindi po nakikita ng tao. Then, yung kasalanan po natin ay hahatulan pagdating po sa judgment seat of Christ. Ano po ba? Yun. Doon po mahatulan yung mga mali natin nagagawa dito sa lupa. Then, dito po sa Ezekiel, dito po talagang pinapahiwatig po sa kanila yung galit ng Diyos sa bansang Israel na mararamdaman po nila yung paghatol ng Diyos sa kanila. And ayun lamang po yung mababahagi ko sa chapter na to. Ngayon naman po is, dadako na po tayo sa testimony. Dalawang testimony po yung pipiliin niyo yung hapon. Sino po yung gusto? Nasa kamay po kung sino gusto. Kung wala na po, hiniling ko po si Brother Jason na magpawit ng isa at bibigay na po kay Pastor. Amen po. Tayo po tayo ulit. Awit po tayo ulit ng isa. Page 326 po. I love to tell the story. Amen. 326 po. Amen na lang po, nandiyan na po. Amen. I love to tell 326. Yan na po ba? 200. 326. Yan na po ba? Amen. I love to I love the story. I love to tell the story. First stanza po, ready, sing. I love to tell the story of unseen things above, of Jesus and His glory, of Jesus and His love. I love to tell the story because I know it's true. It satisfies my longings as nothing else can do. I love to tell the story, will be my giving glory, to tell the old love story of Jesus and His love. I love to tell the story, more wonderful it seems than all the golden fancies of all our golden dreams. I love to tell the story, it did so much for me. And that is just the reason I tell it now to thee.
Jesus and His love. I love to tell the story, His pleasant to repeat. What seems each time I tell thee, more wonderfully sweet. I love to tell the story, for some have never heard the message of salvation from God's own holy word. I love to tell the story, will be my giving glory, to tell the old story of Jesus and His love. I love to tell the story, for those who know it best. Sing hungering and thirsty to hear it like the rest. And when it sings of glory, I sing a new song. Will be the old story that I have loved so long. I love to tell the story, will be my giving glory, to tell the old story of Jesus and His love. Mas ba hindi mo yan pa si Pastor? Ay. Gulat si Jason. Okay, magandang hapon po sa ating lahat. Umuwi si Russell, bro. Ayan. Mo naman nag-isip si Russell eh. Present ba? And so, ayon po sa ating napag-usapan kanina, tayo po ay mag-aaral or sabihin natin, bakit mapakinggan, pero pag-usapan natin ang buhay. Pag-usap tayo ng buhay ni Lot. And tayo po ay magbukas sa ating Biblia sa Romans chapter 15. Or Romans chapter 15 verse 4. Romans 15 verse 4. Okay. Romans chapter 15 verse 4. Pakibasa po or sabay-sabay po nating basahin. Ready? Read. For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the Scriptures might have hope. Ayon po sa binasa po natin, yung mga bagay na nasulat noon pa, aforetime, okay, were written for our learning. Okay, so hindi ko mo tayo ay nasa grace period, tayo ay nasa dispensation of the grace of God, nasa panahon tayo ng biyaya, ay wala nang kwenta yung ibang mga verses. Hindi po. Ayon po mismo sa ating apostol na si Apostol Pablo, nasulat po ang mga naunang nasulat ay para po maging lesson sa atin. May matutunan tayo sa mga unang tao na nasulat. Okay? 1 Corinthians chapter 10. 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Okay, 1 Corinthians chapter 10 verse 11. Nandiyan na po? Okay, pakibasa nyo po. Ready? Read. Now all these things happen unto them for examples, and they are written for our admonition, upon whom the ends of the world are come. Okay, now the things happen unto them. Sa mga Old Testament, kung babasahin niyo po, patungkol po yan sa mga Old Testament, yung verse 1 hanggang 10. Okay?
So sabi dyan sa verse 11, lahat po ng nangyari noon ay example po para sa atin ngayon. Okay, magiging example natin sila. Okay? So, ating pag-usapan ang buhay ni Lot. Sino po ba si Lot? Kilala niyo po ba si Lot? Sino po si Lot? Pamangkin ni Abraham. Okay, Genesis chapter 12. Genesis chapter 12 po. Genesis chapter 12. Okay, Genesis chapter 12 verse 1 to 5. Okay, Genesis chapter 12 verse 1 to 5. Ako na po magbabasa. Now the Lord had said unto Abraham, Get thee out of thy country, and from thy kindred, and from thy father's house, unto a land that I will shew thee. Verse 11, verse 2, I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Verse 3, and I will bless them that bless thee, and curse him that curseth thee, and in thee shall all the families of the earth be blessed. Sino ang kausap ng Panginoon dyan? Si Abraham. Okay? Verse 4, so ito po sinabihan ng Panginoon si Abraham na umalis ka dyan sa lugar ninyo. Umalis ka sa kung saan man nakaano yung kamag-anak mo, umalis ka dyan, sabi ng Panginoon. And then I will make thee a great nation, bless thee, maging blessing ka upon the earth. Verse 4, so Abram departed as the Lord had spoken unto him, and Lot with him. And Abraham was 75 years old when he departed out of Haran. Verse 5, and Abraham took Sarai his wife, and Lot his brother's son, and all their substance that they gathered, and the souls that have gathered in Haran, they went forth to go into the land of Canaan, into the land of Canaan they came. Okay? So, si Lot po ay pamangkin ni Abraham. Okay? At ano pa si Lot? Ano pa klaseng tao si Lot? Genesis chapter 18. Okay? Genesis chapter 18 verse 20. Okay? Genesis chapter 18 verse 20. Nandiyan na po? Okay, and the Lord said, because the cry of Sodom and Gomorrah is great, and because their sin was very grievous, I will go down now and see whether they have done altogether according to the cry of it which is come unto me, and if not, I will know. Verse 22, and the men turned their faces from thence and went toward Sodom, but Abraham stood yet before the Lord. Verse 23, and Abraham drew near and said, Wilt thou also destroy the righteous with the wicked? Okay. So, ang storya po niyan is binisita ng Panginoon mismo si Abraham. Sila po ay, ang Panginoon bumisita, ang Diyos bumisita kay Abraham, kay kasama siyang dalawang anghel. Okay? And then, kasi yung lugar ni Abraham ay malapit sa Sodom and Gomorrah, parang dadaanan. Siguro, let's say, ang Sodom and Gomorrah ay Olongapo. Okay, ang lugar ni Lot ay San Pablo. Okay, so kailangan daanan talaga papuntang Olongapo. Okay, so ganun ang lugar ni Abraham. Ngayon, nalaman ni Abraham na nakatuon ang atensyon ng Panginoon sa Sodom. Bakit? Ang Sodom, sabi dyan sa binasa natin, ay ang kanilang kasalanan ay very grievous. Napakalala. Yun ang sinabi ng Panginoon. Dan dahil dyan, sisirain ng Panginoon ang Sodom. Kaya nga dyan sa verse 23, ang sabi ni Abraham, and Abraham drew near and said, Wilt thou also destroy the righteous with the wicked? Sino ba ang nakatira sa Sodom na righteous? Si Lot. Okay? So, sino si Lot? Si Lot ay isang righteous man. Okay? Siya ay pamangkin ni Abraham at siya ay matuwid na tao. Si Lot. Okay? 2 Peter chapter 2.
2 Peter chapter 2, verse 7 and 8. Pakilala ko muna sa inyo si Lot. Okay? 2 Peter chapter 2, verse 7 and 8. Nandiyan na po? Amen. Wala pa ako. Yan. Okay. 2 Peter chapter 2, verse 7. And deliver just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked. Verse 8. For that righteous man dwelleth among them, in seeing that hearing his righteous soul, hearing vex his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. So si Lot po ay isang righteous man. Okay? Tayo, ikaw, righteous ka ba? Okay? Yes, naging righteous ka dahil natanggap mo yung righteousness ng Diyos. Okay? Hindi ka naman righteous katulad ni Abraham at ni Noah on your own. Okay? Naging righteous lang tayo because God give us His righteousness. Okay? So, katulad natin, si Lot. So, pwede nating ihalin tulad ang ating sarili kay Lot. Okay? Kung si Lot ay picture ng isang mananampalataya sa panahon natin ngayon. Okay? Next, si Lot, ano pa si Lot? Genesis chapter 19. Genesis chapter 19, verse 8. So tayo ay magkaroon ng learning sa isang righteous man na si Lot. Okay? Genesis chapter 19, verse 8. Pakibasa po. Ready? Read. Behold, now I have two daughters which have done no man. Let me, I pray you, bring them out unto you, and do ye to them as is good in your eyes. Only unto these men do nothing, for therefore take me under the shadow of my roof. Okay. Si Lot po ay tatay, father. Ilan ang anak niya? 2 daughters. So si Lot po ay katulad po natin, mga tatay. Okay? At I want you to focus on the word father. Okay? Magulang. Next, verse 14. Verse 14. Ready? Read. And Lot went out and spake unto his sons-in-law, which married his daughters, and said, get out of his face, for the Lord will destroy this city. But he seemed as one that mocked unto his sons-in-law. Okay. Hindi lang siya biological father, siya din ay isang father-in-law. Okay? Ibig sabihin po, yung sinasabi sa verse 8 na wala daw asawa yung kanyang dalawang anak, meron pala. Okay? At siya po ay isang father biologically at siya din po ay isang father-in-law. Meron din po siyang, ang tawag nun? Manugang. Manugang. Okay, meron po siyang mga manugang. Okay? Another. Genesis chapter 19 pa rin, verse 15. Pakibasa po, verse 15. Ready? Read. And when the morning arose, then the angels hastened Lot, saying, Arise, take thy wife, and thy 2 daughters, which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. Okay. Si Lot din po ay husband. Okay, so sabi dyan, meron siyang wife. Arise and take thy wife. So si Lot ay pamangkin, righteous man, father, father-in-law, and husband. Okay? And Genesis chapter 13. Ano pa si Lot? Genesis chapter 13. Genesis chapter 13, verse 5 and 6. Okay, pakibasa po. Genesis 13, 5 and 6. Ready? Read. And Lot also, which went with Abraham, had flocks and herds and fens. And the land was not able to bear them, that they might dwell together, for their substance was great, so that they could not dwell together. Okay, si Lot po ay mayaman. Okay, mayaman po siya. Sabi po dyan sa verse 2, okay, verse 2 ng Genesis 13, and Abram was very rich in cattle, in silver, and in gold. So mayaman tong si Abraham. Ngayon, si Lot ay mayaman din. Okay? Sa sobrang yaman nung dalawa, ayon dyan sa verse 6, sa sobrang yaman nung dalawa, hindi na sila kayang
i-contain ng isang lugar, kailangan na nilang maghiwalay. Sa sobrang yaman nila. Kasi po, bigyan ko po kayo ng konting kaalaman, no? Information. Para ang isang baka ay masustain ang kanyang pangangailangan, kailangan niya ng 1 hektaryang lupa. Isang baka. Okay? So pag ang isang baka, meron kang baka, tapos ang 100 square meter lang ang pinapakain mo sa kanya, hindi po siya tataba. Papayat lang po siya. Okay? Ngayon, kung susuplayan mo ng pigs, okay lang. Pero kung isusuga mo siya, kailangan niya ng 1 hektaryang lupa para ma-sustain ang kanyang pangangailangan. Isang baka. Okay? So si Lot po at saka si Abraham ay ang dami po nilang alagang hayop. Sa sobrang dami ng kanilang alagang hayop, hindi na naaagat na yung pagkain doon sa lugar na kanilang pinag-iistayan. So kailangan nila ngayon maghiwalay. Okay? At dyan na po papasok ang ating storya, ang kanilang paghihiwalay. Okay? Let's continue. Genesis, tuloy natin ang kwento. Diyan po muna tayo mag-i-stay sa lugar na yan. Genesis chapter 13, verse 7. Genesis chapter 13, verse 7. And there was a strife between the herdmen of Abraham's cattle and the herdmen of Lot's cattle. The Canaanite and the Perizzite dwelled then in the land. So nagkaroon po ng pag-aaway ang mga tagapag-alaga ng hayop ni Abraham at tagapag-alaga ng hayop ni Lot. So nagkaroon po sila ng pag-aaway. Okay? Verse 8, And Abraham said unto Lot, Let there be no strife, I pray thee, between me and thee, and between thy herdmen and thy herdmen, for we be brethren. So sabi ni Lot, wag naman sana natin itong pag-awayan. Okay, Lot, wag sana tayo mag-away kasi tayo ay magkapatid. Brethren. Okay? So, kasi nag-aaway sila, so para magawa ng paraan, verse 9, It is not the whole land before thee, separate thyself, I pray thee from me. If thou wilt take the left hand, then I will go to the right. If thou depart to the right, then I will go to the left. So sino ang handang mag-adjust? Siyempre si Tito. Si Tito Abraham ang handang mag-adjust. So sige Lot, sabi ni Tito Abraham, pili ka. Kung dito ka sa kanan, kaliwa ako. Mali. Kung dito sa kanan, kaliwa ako. Kung ikaw ay sa kaliwa, kanan ako. Sabi ni Tito Abraham. Okay, verse 10. Okay, verse 10. And Lot lifted up his eyes and beheld the plain of Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroy Sodom and Gomorrah, even as the garden of the Lord, like the land of Egypt, as thou comest unto Zoar. So nung tinignan ni Lot, mamimili na siya ng lugar na kanyang pipiliin. Okay? At ano ang kanyang nakita? Yung plain of Jordan. Okay, pag sinabi pong plain, patag. Okay, kapatagan po pag sinabi pong plain. At pag ang isang lugar ay patag, safe yun sa mga alaga mong hayop. Okay? Kasi po yung mga, siyempre po pag mga bulubundukin kasi, pwede yung pagtaguan ng mga lion, bear, wolf, pwede lang pagtaguan yun para atakihin yung alaga mo. Okay? And dangerous yun. Ngayon, ang ginawa ni Lot, pinili niya yung plain of Jordan. Ano pa ang plain of Jordan? Well-watered. Okay? Mayaman sa tubig. So, syempre, kung ang alaga mo ay tupa, kambing, baka, something like that, okay? Kung yan ang mga alaga mo, gusto mo yung plain, patag, at gusto mo din yung well-watered. Kasi pag well-watered, bukod sa may maiinom na, yung mga alaga mo, marami pang damo yun, sigurado. Okay? Kasi alam naman po natin na pag ang mga damo ay nauulanan or laging basa, maganda ang kanilang tubo. So ano ang pinili ni Lot? Yung plain of Jordan. Okay? At ang plain of Jordan ay malapit or katabi or nasa loob mismo, nasa teritoryo ng Sodom and Gomorrah. Okay? So,
ang nangyari is, si Lot, alam naman po siguro natin ang istorya, no, kay Lot, na yung asawa ni Lot ay naging paminta. Asin pula, asin. Okay. Naging asin. Okay. So, pag-aralan po natin kung saan ba nagkamali si Lot. Bakit yung asawa niya ay naging asin? Kung bakit ang kanyang mga anak ay napariwara? At kung bakit ang pamilya ni Lot ay nasira. Okay? Let's talk about what makes Lot fall. Number one, Lot he chose a wrong environment. Pinili ni Lot ang maling environment. Bakit, Pastor? Verse 11. Okay? Verse 13. 13 na lang tayo. 13. But the men of Sodom were wicked and sinners before the Lord exceedingly. Okay, makasalanan na sila. Sobra-sobra pang makasalanan. Okay? So, ang piniling lugar ni Lot kung bakit siya bumagsak at ang kanyang pamilya ay maling environment. Okay? Maling environment. At natutuwa po ako sa church po natin, no? I believe wala pong pretenders dito sa atin. Ano yung pretenders, Pastor? Yung nagpapanggap lang para dumami tayo dito sa church. Okay? Nakikita ko naman po is genuine ang bawat isa. Okay? Wala pong inggitan, wala pong lamangan, wala pong, anong tawag doon? Is wala yung me, myself, and I. Okay? Which is a very, very good thing. A very, very characteristic ng isang Kristiyano. Alisin po natin yung mga bagay na nakikinabang tayo. Okay? Dahil hindi mo kayang isustain ang sarili mo. Ang Diyos ang may kakayahan na mag-sustain sa atin. Kaya huwag kang makasarili. Okay? Huwag kang maging makasarili. Okay? Pero si Lot, ano nag-umandar sa kanya, uy, maganda dito sa Jordan, patag, maraming damo, matubig. Okay? Kaysa doon sa kabilang lugar na puro tuyo, hirap ang tubig, mamamatay yung mga hayop ko doon. Sabi ni Lord. Okay? Kaya lang, nung sabi ng Panginoon, makasalanan ng mga tao dyan, okay lang, Lord? Okay lang? At least, buhay ang pamilya ko. Okay? At least, nabibili ko yung gusto ko. Example ko na lang po sa atin. At least, mayaman ako, may pera ako, at least mayroon akong mga kayamanan, mas lalong dadami pa ang kayamanan ko. Okay lang, Lord, kahit nasa gitna ako ng makasalanang lugar. Okay? So, ganun po ang naging itsura or naging parang picture ni Lot. Okay? Second, napagbagsak ni Lot. He chose to base on what he can, he chose based on what he can gain. Pumili siya ng lugar kung saan siya ay makikinabang. Okay? Sa pagpunta niyo po ba dito sa Heaven Bound Baptist Church? Okay? Meron po ba kayo so far na napapakinabangan? O Pastor, sarap ng pagkain eh. O po sana yun ang isipin ninyo. Pangalawa lang po ang pagkain. Ang number one po is yung salita po ng Diyos. Okay? Pagkain spiritually. Okay? Nung last time ng fellowship, no? Tuyo at chicharon at itlog na maalat lang. Laban na. Okay? Walang problema dun. Kung yun man ay kung patis nakakakain tayo at may kanin. Importante kasi may kanin eh. Okay? Kasi pag may kanin, busog ka na. Kahit konti ulam. Importante po is nagsama-sama tayo at nagpe-fellowship ng totoo. Okay? Pero si Lot, ano ang kanyang pinili? Wrong environment. Ano ang kanyang pinili? Dito makikinabang ako. Okay? Sadly, ganun po ang nangyari sa kanya. And number 3, okay, he chose to stay despite of the circumstances. Yun ang pinakamatindi. Okay? Yun ang pinakamatindi. Pinili niyang magstay. Okay? Pinili niyang magstay. Bakit, Pastor? Okay, I believe wala pang asawa ang kanyang mga anak nung siya ay umalis at sumama. Or I believe, ewan ko kung may anak na ba siya nun. Basta, nakapag-asawa na lang yung kanyang mga anak doon sa Sodom and Gomorrah. Okay? Alam niya na ang lugar ay masama. Alam niya ang mga nakatira ay mga makasalanan. At anong malupit doon? Nag-stay siya doon sa lugar na yun. Okay? That
makes Lot fall. A wrong environment. Okay? And choosing or binase niya yung pagpili sa kanyang mapapakinabangan. Okay? Pag ang Diyos ang nagsabi, okay, pag sinabi po ng Diyos na huwag mong isipin ang sarili mo, okay, isipin mo ang iba. Let's open Philippians. Philippians chapter 2. Ito po ang isa sa dapat nating maging ugali bilang isang Kristiyano. Philippians chapter 2. Philippians chapter 2 verse 3. Okay? Philippians chapter 2 verse 3, sabi po dyan, let nothing be done through strife or vain glory, but in the lowliness of mind, let each esteem other better than themselves. Pag sinabi pong esteem, ay tinataas. Sino ang itataas mo? Others. Let each esteem others better than themselves. So itataas ko kayo, itataas nyo ako, pareho ganun ang ating mindset, walang nag-i-stay sa taas dahil pareho tayong nagtutulakan pataas. Okay, therefore, is wala pong nasa taas sa atin. Sabay-sabay tayong lumalago. Then verse 4, look not every man on his own things, but every man also on the things of others. Huwag mong titignan ang iyong katabi. Okay? Huwag mo silang papansinin. Huwag mo, meron man silang ginagawa, of course, syempre pag meron silang ginagawa, trabaho ko po yun. Sabihin, sumbong niyo po sa akin. Okay, pag si Kuya Arnold ay may ginagawang illegal, okay, isumbong niyo po sa akin. At ako ang kakausap. Ako ang kakausap sa kanya. Ay, di ko na po sagot yun. Magkayo na kayo po utangin. Okay. Ano niya po niya, karapatan niya Ayaw yun. pa utangin si Ate Michelle. Yung asawa pala yung ayaw pa utangin, no? Okay. So, huwag niyo pong titignan ang bawat isa. May kapintas-pintas po sa atin. Lalo na po sa akin. Meron din po akong kapintasan. So, huwag niyo po sanang tignan yung kapintasan ko. Okay? Huwag niyo pong tignan ang kapintasan ni Kuya Arnold, ni Brother Asa, ni Brother Jeff, ni Kuya Noel, or sino man sa atin. Huwag niyo pong tignan ang mga kapintasan namin. Okay? Ano gagawin mo? Kung pa natin pasok, tignan nila. Ano bro? Kung kakita natin. Tapang bro, lakas ng loob ko sabihin. Cute si Kuya Arnold, maliit eh. Okay. So, huwag po nating tignan ang kapintasan ng bawat isa. Okay? Ang tignan po natin, kapatiran natin sila. Yun po ang tignan po natin. Okay? At another. Okay? Huwag po nating titignan ang ating mapapakinabangan sa iba't isa sa church. Okay? Wala po tayo. Ang pakinabang po ay laging sa Diyos. Sa Diyos tayo nakikinabang. Okay? Hindi po sa isa't isa. Hindi, mabait si Brother Jeff. Pag sinabi ko dyan, bibili niya, dadali niya akong Chowking. Ay, bayaran na po ba kayo sa kape? Kape? Saan ko kape? Yung kayo po yung paliwanag ng akin. Pero lang siya. Sa ano daw, sa biyahe. Okay. So, wag po nating iisipin na tayo po ay makikinabang dito sa church. Hindi po. Okay, hindi po. Lahat po ng kayang magbigay or kaya pong ibigay, galing po sa Diyos. Okay? So, si Lot, kaya lang ang problema kay Lot ay tumingin siya kung saan siya makikinabang. At pinagpalit niya yung mapayapa at lugar na sumusunod sa Diyos sa mga lugar ng makasalanan. Okay, anong nangyari? Doon siya bumagsak. Okay? So number 3 na po tayo. Point number 3 lang to. So point number 1, sino si Lot? Number 2, ano ang dahilan kung bakit siya bumagsak? Then number 3 is pag-usapan po natin ang resulta ng pagbagsak ni Lot. Okay? Ang resulta ng pagbagsak ni Lot. Genesis chapter 19. Genesis chapter 19. Balik po tayo. Diyan na po tayo mag-i-stay. Review si Lot ay righteous man. Okay? Righteous si Lot ayon sa Biblia.
Kaya lang, binasi niya ang kanyang titirhan, binasi niya ang kanyang pag-iistayan sa kanyang kung saan siya makikinabang. Doon niya binasi. Okay? At pinagpalit niya yung kabutihan na pwedeng ibigay ng Diyos sa kanya. Pinagpalit niya yung pwedeng pakinabang na galing sa Diyos sa kanyang mga kakayahan. Kaya anong nangyari ngayon? Genesis chapter 19, verse 1. And there came two angels. I want you to focus on the word two angels. And it came two angels to Sodom at even, and Lot sat in the gate of Sodom, and Lot seeing them arose up to meet them, and he bowed himself to his face toward the ground. Lumuhod si Lot. Nakita niya yung dalawang anghel na to. Okay? Then verse 2, and he said, Behold now, my Lord, turn in, I pray you, into your servant's house, and tarry all night, and wash your feet, and ye shall rise early and go on your ways. And they said, Nay, but we will abide in the streets all night. So, in-encourage ni Lot na tumira magstay sa bahay nila, itong dalawang angels na to. Okay? Sabi niya, nung dumating yung dalawang angels, sinalubong ni Lot at sabi niya, pinipilit ko. Tama ba? Okay, inihikayat ko kayo, sabi niya ganyan, na magstay sa aking bahay, paugasan ng iyong paa, at matulog kayo sa bahay namin. Again, sino ang kanyang mga in-invite? Dalawang anghel. Kailangan po bang matulog ng mga anghel? Hindi. Nagugutom ba ang mga anghel? Hindi rin. Okay. Pero anong sabi niya? Okay, pinilit niya na pumunta sa bahay. At sabi ng mga angels, hindi, dito lang kami sa labas. Okay? Dito lang kami sa streets all night. Sabi ng dalawang anghel. Verse 3, and he pressed upon them greatly, and they turned into him, and entered into the house, and he made them a feast, and did bake unleavened bread, and they did eat. Okay? So, anong ginawa? Pinilit ni Lot, napilit niya yung dalawang anghel, and then siya ay nagkaroon ng fiesta, feast, sa kanyang bahay. So, pag sinabi kong fiesta, of course, maraming pagkain. Okay, so naghain ng maraming pagkain si Lot, nag-bake siya ng bread, and pinakain niya yung dalawang anghel doon. At sabi ko nga po, hindi kailangan ng mga anghel yon. Pero makulit si Lot, mapapipilit siya, parang si Kuya Arnold, okay, mapilit na kape professor, kape! Tapos magkakatag ng pagkain. Hindi naman ganun si Lot, si Kuya Arnold, no? Example lang sa kanyang pagiging mapilit. Okay? So, napapilit ni Lot, napakain niya, at napagstay niya sa bahay. Verse 4, but after they lay down, matutulog na sila. Okay? The men of the city, even the men of Sodom, compassed the house round about, both old and young, all the people from every quarter. Sino ang bumisita sa bahay ni Lot? Men of Sodom. Pag sinabi pong men, anong tawag doon? Dami. Lalaki. Daming lalaki. Okay. So, ang bumisita sa bahay ni Lot ay lalaki. Bakit? Dahil wala pong anghel na babae, ha? Contrary to popularly knowledge. Popular belief. Belief. Okay? Wala pong babaeng anghel. Wala din pong maliit or cute or baby na anghel. Wala po. Okay? Ang mga anghel po ay adult male. Okay? Adult male. Kaya lang, sa case na yan, pogi. Siyempre, dinumog ng mga lalaki. Yung mga anghel na pogi. Okay? So, mag-isip na po kayo doon. Bahala na kayo mag-isip, no? So, dinumog ng mga lalaki ng taga-Sodom ang bahay ni Lot dahil nabalitaan nila na merong dalawang poging lalaki na pumasok sa bahay ni Lot. Okay? Verse 5, and they called unto Lot and said unto him, where are the men which came in to thee in this night? Bring them out unto us, that we may know them. So, sumigaw, pumatok. Ay Lot, meron ka daw dalawang lalaking pumasok dyan sa bahay mo?
Ilabas mo nga sila nang makilala namin sila. Siguro nakaka-imagine na kayo, no? Tama po ang yung na-imagine. Bakla po sila. Okay? Sila po ay member ng LGBT group. Kung bakit? Sisirain ng Panginoon. Okay? Ang Sodom and Gomorrah dahil ang kasalanan nila ay yung mga ganong klase ng kasalanan. Okay? Nagigets niyo po ba? Kasi originally, ang ginawa ng Panginoon ay lalaki at babae. At ang lalaki dapat attractive siya sa babae. Okay? Sa case na to, sa case nila Lot, sa Sodom, ang lalaki ay attracted sa kapwa niya lalaki. Okay? And ang lalaki ay disenyo ng Panginoon at ang babae disenyo ng Panginoon na magpakasal para magkaroon ng anak. Disenyo ng Panginoon yun. Okay. So anong naging case dito? Iniwan ng mga lalaki ng Sodom ang mga babae at ginusto nila ang mga lalaki. In short, sinisira nila ang disenyo ng Panginoon. Verse 6, And Lot went out at the door unto them and shut the door after him. So lumabas si Lot. Pagkalabas ni Lot, sinarado niya yung pintuan para hindi makapasok yung mga lalaking taga-Sodom. Okay. Verse 7, And I pray you, brethren, do not so wickedly. Sabi niya, mga kapatid, huwag na niyo sana kayong magkaroon ng kasalanan. Kasamaan. Okay, kasamaan. Verse 8. Ito makulit. Verse 8. Behold, now I have 2 daughters which have not known man. Let me, I pray you, bring them out unto you. And do ye to them as is good in your eyes. Only unto this man do nothing. For there came they under the shadow of my roof. Anong ginawa ni Lot? Nilabas niya yung kanyang 2 daughters. At ang sabi ni Lot, si Lot, righteous man, sabi ni Lot, ito ang aking 2 dalagang, dalaga ang pakilala niya, dalaga eh. Ito ang aking 2 dalagang anak. Gawin ninyo ang gusto nyong gawin sa kanila. Si Kimber at si Galen. Okay? Pinamigay mo? Imagine mo, sino yun? Si Lot. Grabe. Hindi naman. Righteous man po si Lot eh. Okay? Kaya lang, kung bakit nagawa yun ni Lot, bakit yun nagawa ni Lot? Dahil pinili niya magstay sa wrong environment. Anong nangyari? Nakorrupt na ang kanyang tamang pag-iisip. Ang kanyang kaisipan ay nagsimula ng makorrupt, magsimula ng masira, nagsisimula ng maagnas ang kanyang pag-iisip. Bakit? Sino ba yung 2 inimbitahan niya? Anghel. Okay? Ang anghel ba ay merong kapangyarihan? Yes. Meron. Kaya nga nilang mag-transform ng kung ano-ano eh. Okay? Si Satan, ay kaya niya mag-transform into angel of light. Yung mga kampo ni Satanas, sa Genesis chapter 6, kaya mag-transform ng tao. Okay? Kaya meron silang kapangyarihan. So bakit ipagtatanggol ng isang tao ang 2 anghel? Parang merong isang higante, tapos ipinagtatanggol Simon. ni Simon. Kami dalawa ni Kuya Arnold. Yan. Kami dalawa ni Kuya Arnold, may umaaway sa amin na magtatanggol sa amin si Simon. Nangyari sila kay Simon. Imagine niyo gano'n ang nangyayari kay Lot. Bakit? Kasi pinili niya magstay sa kasalanan. Pinili niya magstay sa maling environment. Okay? Kaya po, anong nangyari? Kaya niya nang i-offer ang kanyang anak. Pangalawa, nagsinungaling pa siya. Okay? Nagsinungaling pa siya. Sabi niya, dalaga tong mga anak ko, gawin niyo ang inyong gustong gawin sa kanila. Pero may mga asawa ko pala. Meron po pala silang asawa. Okay? In-offer na niya, nagsinungaling pa. So, 2 klase ng kasalanan. Verse 9. And they said, Stand back. And they said again, This one fellow came in to sojourn, and he will needs to be judged. Now will we deal worse with thee than with them. They pressed sore upon the man, even Lot, and came near to break the door. Okay? Wala silang pakialam doon sa pakilala ni Lot na 2 dalaga niyang anak. Hindi pinansin yung babae.
Okay, lalaki itong mga to men of Sodom. Lalaki, in-offer ang dalaga, hindi nila pinansin yung dalaga. Mas gusto nila doon sa dalawang pumasok sa bahay ni Lot. Sa sobra nilang pagpipilit, halos masira na, near to break the door. Halos masira na yung pintuan ng bahay ni Lot para lang makapasok sila at makita yung dalawang anghel. Okay, verse 10. But the men put forth their hand and pulled Lot into the house to them and shut to the door. Okay? So pinipigilan kasi sila ni Lot na makapasok. So anong ginawa? Itong dalawang anghel na to, kinuha si Lot, pinasok sa bahay at sinarado yung pintuan. Okay? Verse 11. And they smote the men that were at the door of the house with blindness, both small and great, so that they wearied themselves to find the door. Binulag sila ng mga anghel. Okay, imagine mo tao ka lang, pagtatanggol mo yung anghel na may kapangyarihan. Tapos itong mga anghel na to, kaya pala nilang bulagin, pero pinagtatanggol mo sila to the point na handa kang ibigay ang iyong mga daughters para lang sila ipagtanggol. Pero anong sabi dyan sa verse 11? Binulag ng mga anghel ang mga tao. So sa kanila, syempre dahil bulag na sila, hindi na nila alam kung nasaan yung pintuan. Okay? Hindi na nila makita. Verse 12. Okay? Verse 12. And the man said unto Lot, Hast thou here any besides, son-in-law, and thy sons, and thy daughters? Whatsoever thou hast in the city, bring them out of this place. Inutusan ng anghel si Lot, lahat ng mahal mo sa buhay, ipunin mo sila at ialis mo sila sa lugar na to. Okay? Verse 13. Sabi dyan, For we will destroy this place. Imagine mo, ang sadya pala ng dalawang anghel na yon ay sirain yung lugar na yon. Tapos hindi nila kayang ipagtanggol ang kanilang sarili dun sa mga tao yon. Kaya nila. Pero si Lot ay mapili siyang umepal ba? Siya yung umentra. Kaya naman nila, kaya naman ng mga anghel eh. Pero itong si Lot ay nangingialam. Okay? For verse 13, tuloy ko lang po, For we will destroy this place, because the cry of them is waxen great before the face of the Lord, and the Lord hath sent us to destroy it. Okay? So si Lot ay nakorap na ang kanyang pag-iisip, hindi na tama ang kanyang line of thinking, kaya gano'n ang nangyari yun, pabida. Okay? Then, so mga dalawang anghel pala na yan, sisirain yung Sodom. Verse 14. And Lot went out and spake unto his sons-in-law, which married his daughters, and said, Up, get you out of this place, for the Lord will destroy this city. But he seemed as one that mocked into his sons-in-law. So concerned tong si Lot, baka madamay sa galit ng Diyos ang mga manugang niya. So binigyan niya ng warning si Lot. Binigyan ni Lot ng warning yung kanyang mga manugang. Alis tayo dito kasi sisirain ng Diyos ang lugar na to. Ano ang naging reaksyon ng kanyang mga manugang? Parang nababaliw na nga itong tatay natin na to. Ganun ang kanilang naging reaksyon. Para bang binak nila si Lot. Nasisirahan ka na ba ng ulo? Parang ganun, something like that. Okay, nasisiraan. Okay? Kapampangan kaya pagbigyan mo na. Okay? Nasisiraan na ng ulo itong gano'n natin, father-in-law. Ano ba pinagsasabi nito? Pinagtawanan lang siya. Okay? Parang tayo ngayon. Tayo ay nagbibigay ng warning sa ating mga kamag-anak na merong darating na judgment of God. Okay? At kailangan nilang maligtas sa pamamagitan ng paniniwala at pananampalataya sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Okay? Kaya lang marami sa ating mga kamag-anak ay pinagtatawanan lang tayo. Okay? Bakit kaya? Okay? Bakit kaya hindi natin ma-encourage ang ating mga kamag-anak na umattend ng church? Baka katulad tayo ni Lot na mayroong problema sa testimony. Okay?
Si Lot kasi ay kung bakit siya binabaliwala ng kanyang mga sons-in-law, baka hindi nakikita sa kanyang testimony ang kanyang sinasabi patungkol sa Diyos. Sinasabi niya na ganito ang Diyos, ganito ang ganyan, pero yung kilos at ugali naman ni Lot ay taliwas sa kanyang mga sinasabi. Kaya hindi siya pinaniniwalaan ng kanyang mga manugang. Okay? So sana po, wake up call to sa atin. Learning ito from Lot. Okay? Verse 16. Verse 15 pala, sorry, 15. And when the morning arose and the angels hastened, Lot, saying, Arise, take thy wife and thy 2 daughters which are here, lest thou be consumed in the iniquity of the city. So, pinabilis. Okay? Sabi ng mga anghel, bilisan mo, Lot. Okay, bilisan nyo. Alis na kayo dito. Baka madamay kayo sa galit ng Diyos at masira din. Madamay kayo dahil sisirain ng Panginoon ng Sodom and Gomorrah. Okay? Sabi ng angel, bilisan ninyo. Okay? Verse 16. Hasten. Verse 16, And while he lingered, the men laid hold upon his hand, and upon the hand of his wife, and upon the hand of his 2 daughters. The Lord being merciful unto him, they brought him forth and sent him without the city. May warning na nga nabilisan sa verse 16 na nakatunganga pa sila Lot. Okay? Lingered. Nakatunganga pa sila. Anong ginawa ng mga anghel? Kinuha ng mga anghel yung kamay ni Lot, ng wife niya at ng 2 daughters niya, at tinulak na sila paalis. Hoy, gising, alis na kayo, sisirain na ng Diyos ang Sodom and Gomorrah. Okay? Then, ganun ang ginawa. And then, siguro na mas masan si Lot. And then, umalis na po sila. Okay? Then, nakatakas sila. Alam naman natin ang storya. Ang sabi po sa verse 17, sabi dyan, And it came to pass, when they had brought them forth abroad, and he said, Escape for thy life. Look not behind thee. Look not behind thee. Neither stay thou in all the plain. Escape to the mountains, lest thou be consumed. Okay? So, hinatid na sila ng angel sa labas ng gate ng Sodom. And then sabi, sige na, tumuloy kayo. Doon kayo sa bundok magtago. Huwag sa kapatagan. Dahil madadamay kayo pag sa kapatagan kayo nagtago. Okay? Doon kayo sa may bundok. Okay? At ang sabi niya, huwag kang titingin sa iyong likuran. Pag ang takbo nyo ay takbo lang, walang lingon. Takbo lang. Ang sabi ng mga anghel. So, yan po ang nasa verse 17. Then jump po tayo sa verse 20. Sabi dyan sa verse 20, Behold now, the city is near to flee unto. It is a little one. Let me escape thither. It is not a little, and my soul shall live. Okay, so nakatakas po sila. And then, punta po tayo sa verse 24. Sabi dyan sa verse 24, And the Lord reigned. Rain. Ano po yung rain? Ulan. Sino po makakaiwas sa ulan? Wala. Okay? And the Lord rained upon Sodom and Gomorrah brimstones and fire from the Lord out of heaven. So, hindi po ito malalaking tipak ng bato. Contrary to popularly belief, no? Malalaki. Kasi pag malaki, maiiwasan mo. Pero pag ulan to na marami, okay, talagang marami, buhos talaga. Dahil sisirain nga talaga ng Panginoon ng Sodom. Yun ang kanyang plano. Wala siyang ititira. Okay? So, that rained. Verse 26. Okay, verse 26. But his wife looked back behind him, and she became a pillar of salt. Sabi nga, huwag titingin eh. Okay? Sinabi na nga, huwag lilingon eh. Ay, lumingon pa rin. Ayan tuloy, siya po ay naging pillar of salt. Pag sinabi pong pillar of salt, ito po ay haligi. Parang naka-poste ng asin. Ganun po ang naging itsura ni Lot, ng asawa ni Lot. Okay? Sabi ko, Pastor, nakita na raw po yun.
Yes, nakita na daw po yun. Ayon sa balita, nakita na. Kasi nga, madali, doon na-amaze yung mga scientists. I believe, sana naniwala na sila sa Diyos, no? Dahil nakita nila sa Biblia. Kahit po yung mga karwahe ng Pharaoh ng Egypt, nakita na rin po sa ilalim ng dagat. Yung inate ng Diyos, nakita na rin nila. Okay? Nakita rin nila yung mga, kasi yung mga corals doon, ay meron silang dinubuan na bilog. And then, discover nila, yun ay gulong ng mga chariots. Okay? Nakita na. And therefore, totoo ang Biblia, hindi po to simpleng libro lamang. So, yung Sodom and Gomorrah po, existing po po. Hindi na. Ano pong ano yung city ngayon? Wala po. Wala. Wala po Na-burn silang na city. talaga. Oo. Yung sinasabi nila, Brother Jeff, na nakita na yung Lot's wife, nakita na. Kasi po, nung nakita nila yon, kung bakit nila napatunayan na si Lot's wife yon, kasi yung lugar ng Sodom ay disyerto. Tapos, magtataka ka bakit merong yung traces ng ano doon, asupre, parang something like that. Okay, ashes. Okay, meron siyang, bakit may ano doon, may tao doon, parang charcoal, basta yung traces ng pagkasunog. Okay, nagulat sila na mayroong traces ng pagkasunog doon sa lugar na yun. Okay. Hindi ko po alam. Sorry po, baka nagkamali lang ako. Hindi po, nagkamali lang po siguro ako. Basta po traces ng nasunog. Yun po ang gusto kong Pero sabihin. part po ng Israel. Yes, part po ng Israel, pero wala pong nakatira doon ngayon. Okay? Ayun po ang story about Sodom. Sinunog ng Panginoon. Okay? Then let's continue. Verse 28. Pakibasa po. Verse 28. Ready? Read. And the Lord called the land from the plain, and the hill, and the low that smoke of the hunting, went out as the smoke of the furnace. Okay, yung hipo na yan sa verse 27 po ay si Abraham. Okay? So sabi dyan, and he looked, nung nakita ni Abraham, yung sunog sa Sodom and Gomorrah ay matindi ang usok. Ibig sabihin po, nasa malayong lugar kasi siya eh. Naghiwalay nga sila ni Lot, remember? Pero kahit malayo na si Abraham, nakita pa rin niya yung usok sa Sodom and Gomorrah. Okay? Then verse 29. Verse 29, and it came to pass, when God destroyed the cities of the plain, that God remembered Abraham and sent Lot out of the midst of the overthrow, when he overthrew the city in which Lot dwelt. Okay, naalala ng Panginoon si Abraham. Okay. So, ang resulta ng pagkaka-fall ni Lot ay yung kanyang pag-iisip ay nakontaminado na, na-pollute na. Okay, hindi na tama ang kanyang pag-iisip. Ang resulta ng fall ni Lot, okay, ang kanyang testimony ay hindi na effective. Okay? At ano pa ang resulta ng testimony or ng pagkabagsak ni Lot? Verse 30. Okay? Verse 30. Ang sabi po dyan, and Lot went out of Zoar and the mountain and dwelt in the mountain, and his two daughters with him. For he feared to dwell in Zoar, and he dwelt in a cave, and his two daughters. So nagstay sila sa cave. Sabi ng Panginoon, punta ka sa Zoar, pero ayaw ko doon, sabi ni Lot, dito na lang kami sa cave. Okay. Verse 31. The firstborn. Sino yung firstborn? Panganay. Tama po ba? And the firstborn said unto the younger, Our father is old, and there is not a man in the earth to come in unto us, after the manner of all the earth. Verse 2. Come, let us make our father drink wine, and we will lie with him, that we may preserve seed of our father. Anong ginawa ng anak? Okay, yung asawa ni Lot ay masyadong attachment, merong attachment sa Sodom and Gomorrah. Kaya napalingon siya nung nakikita niya nasusunog na ang Sodom. Ang anak naman ni Lot, okay, na-pollute na rin ang pag-iisip. Imagine mo, pinagplanuhan nilang magkapatid, lasingin natin si Papa at tayo ay magkaroon ng activity, na siguro po nagigets nyo na yun,
Okay, magkaroon ng activity para mabuntis ako, sabi ng firstborn. At para mapanatili natin yung lahi ni Papa. Sabi niya, imagine mo, ikaw magpapabuntis ka sa iyong tatay. Okay? Is it even a morality pa ba yun? Hindi na. Anong nangyari sa mga kaisipan ng anak ni Lot? Na-pollute na rin. Iniisip nila, wala nang lalaki sa mundo. Okay? Wala nang lalaki sa mundo, si Papa na lang. So, ganito lang gawin natin. Lasingin natin at ako ay magpapabuntis sa kanya. Sabi ng the firstborn. Verse 33, and they made their father drink wine that night, and the firstborn went in and lay with his father, and he perceived not when she lay down, nor when she arose. Verse 34, natuloy po ang plano nila sa 33. 34, and it came to pass in the morrow, the firstborn said unto the younger, behold, I lay yesternight with my father, let us make him drink wine this night also. And go thou in and lie with him, that we may preserve seed of our father. O tapos na ako, sabi ng firstborn. Ikaw naman sa bunso. Okay? Grabe, no? Verse 35, and they made their father drink wine that night also, and the younger arose and lay with him, and he perceived not when she lay down, nor when she arose. Verse 36, thus were both the daughters of Lot with child by their father. So nabuntis yung panganay at yung bunso. Nang walang kaalam-alam yung tatay. Bakit? Lasing eh. Lasing yung tatay eh. Nilasing nga nila, yun nga yung plano eh. Okay? Nilasing nila yung tatay nila para magpabuntis sa kanilang tatay. Okay? Siguro kung nasa katinuan si Lot, hindi yun mangyayari. Kung hindi siya lasing, hindi mangyayari yun, hindi papayag si Lot. Remember, Lot is still a righteous man. Righteous pa rin siya kahit nakatira siya sa wicked place. Okay? Pero kung dahil nalasing siya or nilasing siya, kaya po nangyari yung gusto ng kanyang mga anak. Anong nangyari? Okay? Anong nangyari? Hindi ko po alam. Okay? Anong nangyari? Malinaw sa Bible, nalasing siya. Okay? Anong nangyari? Okay? Anong nangyari sa pamilya ng isang righteous man? Anong nangyari sa isang pamilya na sumusunod dapat sa Diyos? Saan bumagsak? Ano ang unang step para babagsak ang pamilya? Pumili ng maling environment. Okay? I believe dito sa church, it is a good environment. Okay? Dito sa church natin, yung mga anak ninyo, expose nyo sa mga brethren, hindi sa mga strangers. Okay? At least maging kaibigan ng anak ninyo ay yung mga brethren din sa church. Okay? Yes po. Ano lang di ba, yan naman yung fit positive. Bakit ba, simple alam na yan ang Diyos na mangyari. Bakit pa ba sinulat sa Bible not good example for everyone, di ba? Hindi po. Pag sinabi pong example, Nay, meron kasing dalawang klase ng example sa Bible. Okay? Good and bad. Yung good, susundin. Yung bad, iiwasan. Pag-aaralan natin ngayon, Nay, okay, pag-aaralan natin itong bad example na si Lot. Para tayo ay hindi na natin masundan ang kanyang maling ginawa. Okay? At least may warning na tayo. Natuto tayo sa example ni Lot. Pag nilayo ko pala ang aking mga anak, pag lumayo pala kami ng pamilya ko sa salita ng Diyos, okay, posible kaming mangyari sa amin yung nangyari kay Lot. Okay? Pag lumayo ang isang mananampalataya, ang isang righteous sa salita ng Diyos, sa gawain ng Panginoon, posibleng mangyari sa inyo itong nangyari kay Lot. Ano yun, Pastor? Magkakaroon ng mapopollute na ang pag-iisip. Sa sobrang pollute ng pag-iisip, hindi ka na makakapagsabi kung ano ang tama at mali. Ang Diyos ay binibigyan niya tayo ng discernment. Ano yung discernment? Kaya mong i-judge kung ano ang tama at kung ano ang mali. Discernment yun. At sino may kayang bigay nun? Diyos. Yun ang isa sa mga unique sa ating mga mananampalataya. Makikita mo kung ano ang tama at mali. Kasi yung ibang tao, alam din naman nila yung tama at mali.
Pero ang nangyayari is nakokorrupt sila, napopollute ang kanilang pag-iisip na akala nilang tama, ay akala nilang mali dati, ay nagiging tama na. Okay, bigyan ko po kayo ng halimbawa. Noong mga panahon na ako ay high school, elementary, pag ang isang lalaki ay nagladlad siya, na siya ay bakla, anong gagawin sa kanyang tatay niya? Bubugbugin. Kasi kahihiyan iyon sa pamilya. Okay? Anong gagawin ng mga ginagawa ng mga tatay nun? Sinasako pa nga yung iba eh. Sinasako, tapos pagsusuntukin ng tatay, karahasan yon? Hindi. Okay, yun yung kahihiyan dati. Ngayon, sa school ngayon, nung kami nagbuwagay papuntang dumaan kami ng Magsaysay. Dati, pag mahaba yung buhok mo, kakatkatan ka ng teacher eh. Di ba? Tapos maglalakad ka, meron kang katkat dito, nakakaya sa mga kaklase mo. Eh ngayon, lalaki, may mahabang buhok na nakikita ko na lumalabas sa Magsaysay High School. Bawal daw. Okay? Dati, hindi pwede yun. Lalaki ka man o bakla, or kung ano man. Talagang hindi pwede. Meron kang standard cut. Di ba? Ngayon, bakit? May ganun yun. Kahit po walang ROTC, ganun talaga yung mga schools. Ngayon, hindi na. Sinusuportahan na. Bakit ganun? Dating mali, ngayon, pag kayo sa panahon natin ngayon, ay nagiging tama na. Okay? Bakit? Yung po ang sagot is dahil palapit na po ang pagdating. Okay? Malapit na po ang rapture, malapit na po ang tribulation, malapit na po ang judgment ng ating Panginoon. Malapit na. Okay? Kaya nga itong si Lot, naging matuto tayo sa buhay ni Lot. Okay? Hindi pa tapos. Hindi pa po tayo tapos. Malapit na. Okay? Sino yung mga naging anak ni Lot sabihin natin ni Lot? Kasi, imagine mo, yung anak ni Lot, anak din niya yung mga apo niya. Anak na, apo pa. Anak na, apo pa. Okay, sino yun? Sino yung mga naging anak niya? Verse 17. Verse 17 po. Verse 17. Ay, sorry, wait lang po, nagkamali. Chapter 19, verse 37. Yan, thank you bro. 37. So, sabi dyan, and the firstborn bare a son and called his name Moab. The same is the father of Moabites unto this day. And the younger, she also bare a son and she called his name Ben-Ami. And the same is the father of the children of Ammon unto this day. Narinig niyo po ba ang ating moderator kanina? Okay, sino ang nagsaya nung bumagsak ang Judah? Mga Ammonites. Okay, sino yung mga Ammonites na yon? Yon ay pamangkin, ano ba tawag doon? Pamangkin ng Israel. Pamangkin, kalahi ng mga taga-Israel yun. Kaya lang sila ay sinilang sa pagkakasala. Okay, imagine niyo yung nangyari. No? Sino ba? Let's open Numbers chapter 25. Kilalanin natin bahagya ang mga Ammonites and Moabites. Okay? Numbers chapter 25 verse 1 to 3. Numbers chapter 25 verse 1 to 3. Pakibasa po. Nandiyan na po kayo? Wala pa. Sige po, hintayin natin. Numbers 25, 1 to 3 po. Hindi na. Okay? Nandiyan na po. Pakibasa. Ready? Read. And Israel rode in Shittim. The people began to commit war with the daughters of Moab. And they called the people unto the sacrifices of their gods, and the people did and bowed down to their gods. And Israel joined himself unto Baal Peor, and the anger of the Lord was kindled against Israel. Sila ang naghikayat sa mga taga-Israel na kalimutan ang Diyos. Moab. Okay? Nang dahil sa mga Moabites, nagkaroon ng Diyosan ang mga taga-Israel. Okay? Imagine nyo, no? Righteous man. Okay? Another. 1 Samuel chapter 14. 1 Samuel chapter 14 verse 47.
Nandiyan na po? Okay, pakibasa niyo po. 1 Samuel 14:47. Okay, pakibasa po. Ready? Read. So Saul took the kingdom over Israel and fought against all his enemies that were beside, against Moab, and against the children of Ammon, and against Edom, and against the king of Zobah, and against the Philistines, and whithersoever he turned himself, he vexed them. So ano sila ng Israel? Ano ng Israel ang Moab and Ammon? Enemies. Kaaway. Okay? And dahil sa pagkapolyut ng isip ng mga anak ni Lot, dahil din sa kagagawan mismo ni Lot, okay, yan po ang nangyari. Nagkaroon ng kaaway ang mga taga-Israel. And lastly, Deuteronomy chapter 23. Okay, Deuteronomy chapter 23, verse 3. Okay, Deuteronomy 23, verse 3. Nandiyan na po? Okay, Deuteronomy 23, verse 3. Ako po magbabasa. An Ammonite or Moabite shall not enter into the congregation of the Lord, even to their 10th generation shall they not enter into the congregation of the Lord forever. Ano ibig sabihin yan? Hindi sila katanggap-tanggap sa church. Forever. Ang Moabites and Ammonite, hindi sila tatanggapin sa church ng Israel. Ganon kalupit ang nangyari. Okay? And lastly, kodi ko last na to. Okay, 2 Kings chapter 24. 2 Kings chapter 24. Verse 2. 2 Kings 24, verse 2. Andiyan na po? Okay, pakibasa po. Ready? Read. And the Lord said against him, lands of the Shaulis, and lands of the Syrians, and lands of the Moabites, and lands of the children of Ammon, and sent them against Judah to destroy it, according to the word of the Lord, which he spake by his servants the prophets. Imagine mo, isa sa mga sisira sa Judah ay ang Moabites at ang Ammonites. Okay? At nangyari lahat ng yan dahil pinili ni Lot na magstay sa maling environment. Dahil pinili ni Lot or bumase si Lot sa kanyang makukuha imbis na kayang ibigay ng Diyos sa kanya. Okay? Lahat po ng yan ay sana ay meron tayong matutunan kay Lot. Huwag niyong isubo ang inyong pamilya sa maling environment. Iiwas nyo sa maling environment ang iyong pamilya. Okay? Paano mo sasabi, Pastor, ang maling environment? Makasalanang environment. Okay? Itulungan nyo yung inyong mga anak na huwag makipagbarkada sa mga taong makasalanan. Okay, sabihin natin makasalanan. Alam mo na, or kilalanin nyo yung barkada ng inyong mga anak. Okay, ganun ang ginawa sa akin ng aking magulang. Sinabi sa akin ng aking magulang, gusto ko makita yung mga kaibigan mo, dalhin mo sila dito sa bahay. So, niyaya ko sila, nakita nila ang aking mga kaibigan, hindi manginginom, hindi naninigarilyo, hindi mahilig sa sugal. Okay, pare-pareho kami mahiyain. Okay? Yun ang aming mga kaibigan. Okay? Yung kami-kami lang. Pag may magandang babae, uy, ikaw na, hindi ikaw na. Ganun, something like that. Hindi bad influence. Okay? Hindi ko naman nila lahat ay maling, ay iwasan. No? Sinasabi ko po sa inyo is mas maganda po kilalanin ninyo ang mga kaibigan ng inyong mga anak. Kilalanin nyo kung sino yung sinasamahan ng inyong mga anak. Okay? Trabaho po ninyo, mga magulang. Sagutin nyo ang inyong mga anak. Hindi ko po sagutin. Kayo po ang may sagot sa inyong mga anak. Okay? Kilalanin nyo kung sino yung sinasamahan nila. Kung sila ay hindi pa sanay manginom at nakikita mo na parang bad influence yung sinasamahan ng anak mo,
kausapin mo yung anak mo na mag-iba ka na lang ng kaibigan na lang. Okay? Kasi po, sabi ko nga, ito hindi ko makalimutan sa isang preaching, ang mabuting kamatis, hindi niya hahawain ang masamang kamatis. Okay? Pag maraming isang basket na kamatis, lahat yun good. Okay? Lagyan mo ng isang bulok. Hahawaan ba ng kabutihan yung kamatis na yun? Hahawaan ba nila ng freshness? Yung nabubulok na yun? Hindi. Okay? Idadama yung isang bulok na yun ang maraming magagandang kamatis. Okay? Sabi ko maganda yun sa preaching nga. Okay. Noted. Kalista na ngayon. Okay? So again, sa mga anak po ninyo, alam na tayo, aware na tayo pag alam na natin masama. At sana tayo mga adult na sense na natin yung danger. Okay? Kapag merong masama, alam na natin umiwas. Pero yung mga anak po natin, masyado yung mga, sabihin na natin mapupusok, matitibay ang tiwala sa sarili. Okay? Yes, parang ang galing-galing nila. Para bang kaya nilang mabuhay nang wala tayo. Okay? Ganoon ang kanilang tingin sa sarili. Kaya trabaho po natin bilang isang magulang na kamustahin kung sino ang mga kakaibiganin ng ating mga anak. Baka yung anak mo is nai-influensya na ng hindi mo alam. Baka yung anak mo is nai-influensya na ng mga unbeliever. At nagiging unbeliever na rin in mind, in mouth, and in action. Okay? Tama po, naligtas ang inyong anak. Sana ligtas lahat, no? Okay? Pero pwede pa rin pong sirain ni Satanas ang testimonya natin. Saan si Lot ngayon? Sa langit. Si Lot. Masasabi ko yun, nasa langit. Kasi kinonfirm ng Panginoon na righteous siya. Okay? Let's open, balikan natin yung 2 Peter. 2 Peter chapter 2. Okay? 1 Peter chapter 2 or 2 Peter chapter 2. 2 Peter chapter 2 verse siguro na-gets nyo na po yung number 7, no? Binasa natin kanina, verse 8, nabasa naman natin kanina, verse 9 tayo. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. Okay? Nasa example dyan sa verse 5, example dyan si Noah. Kayang iligtas ng Panginoon ang righteous Noah. Verse 6, 7, and 8, si Lot ang usapan dyan. Kayang iligtas, ilayo ng Diyos si Lot sa mga unrighteous people. Pero meron pong consequence. Okay? Yes, palangit ka. Yes, ligtas ka. Yes, ikaw ay anak ng Diyos. Pero sa bawat desisyon na ating binibitawan, ay meron pong consequence. Sana handa kang harapin yung consequence ng iyong maling desisyon. Okay, paano mo masasabing mali pag ito ay taliwas na sa sinasabi ng Biblia? Mali na yun. Dahil ang tama po ay ang Diyos, let God be true and every man a liar. Ang tama ang Diyos, so ang sinasabi niya ay tama, pag tumaliwas ka doon, ikaw ay nasa mali. Okay? At pwede kang ayusin pa ng Panginoon basta sumunod lang po tayo sa kanyang mga instruction. Buhay ka pa, may pag-asa pa pag buhay ka. Okay? Sinabi ng Panginoon, ikaw na husband, mahal mo ang asawa mo, mag-provide ka. Ikaw na wife, mag-submit ka. Ikaw na parents, alagaan mo ang iyong mga anak. Ikaw naman anak, mag-obey ka sa iyong mga parents. Okay? Ikaw na unmarried, huwag mong iisipin ang mga bagay na hindi dapat para sa mga married. Okay? Ikaw naman married, asikasuhin mo or isipin mo ang iyong asawa. Okay? Kung paano mo mapanatili ang inyong pagmamahalan. Baka hindi na kayo nagsasabihan ng I love you. Baka hindi na kayo nag-holding hands. Baka hindi na kayo nag-kiss. Hindi na kayo nag-hug. Hindi na kayo nagpapalitan ng sweet words. Baka ang tawag mo na sa kanya ay Hoy! Hoy! Mga gano'n. Hoy! Yun na yung tawag mo sa kanya. Wala na yung honey, sweetheart, cupcake. Cupcake. Strawberry.
Okay? Honey, my love, so sweet. Okay? Baka hindi mo na sinasabihan na gano'n. Baka sinabi lang, Hoy! Magsain ka nga! Ganun. Tapos sasagot, ano? Ilang gatang? Ayun. Ganun yung sagot, no? Okay, so sana po, no? Kailangan po nating magmahalan pa rin. And again, trabaho. Si Lot po ay isang father. Si Lot po ay isang husband. Si Lot po ay isang head of the family. And yun po ang pinakamabigat na ating responsibilidad as a husband and as a father. Okay? Sana po is may dala natin ang ating pamilya sa tamang environment. At huwag nating iisipin na tayo ay makikinabang or huwag nating ibase ang ating desisyon sa kung saan tayo makikinabang. Okay? At huwag natin hahayaan na pag tayo ay nasa maling lugar, lumipat ka na maling lugar na yan. Okay? Huwag kang magstay dun sa maling lugar na yan. Okay? Dahil ang nakataya po dyan ang ating pamilya. Okay? Alas 3 na. Buti na, konting overtime. 3 minutes. 3 minutes. Okay? So tayo po tumayo lahat at tayo po ay manalangin. Tapos na po tayo. Okay? Tayo po yung manalangin. Lord, thank you so much po sa araw na to na binigay niyo po sa amin. Salamat po, Lord God, sa example ni Lot, O Lord God, na hindi po namin tutularan, O Lord God. Salamat po sa inyong mga salita na hindi lang po puro positive, bagkus meron din po negative at meron din po mga consequences tulad po ng kay Lot na hindi po namin gagayahin, O Lord God. The Lord, kayo na pong bahala sa bawat isa. Tulungan niyo po kami, O Lord God, sa aming paglago bilang bilang Kristiyano. Okay? Tuloy niyo po kaming gabayan, O Lord God, at tulungan. Ingatan niyo rin po ang bawat isa sa kanilang pag-uwi, sa aming mga bahay, O Lord God. Kayo nang bahala sa amin, in Jesus' name.